Ang atin pong pagbabatayan po ngayong gabi ay matatagpuan po sa Marcos, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 11. Ito po ay hinango mula po sa Magandang Balita, Biblia. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral, "Pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos." Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan nila sa Ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Ito ang ipinahahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanyang espiritu tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang aking minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan." Yan po. Yan. Familiar po ba tayo sa picture na to? Yan po yung tagpo kung saan nakita ni Jesus na bumukas ang kalangitan at narinig niya po ang tinig. Siguro po sa mga magulang, sa ating pong mga layperson na kasama po ngayon na mayroong anak, laging nating sinasambit sa kanila yung magandang kataga na napakaganda naman ng anak ko o kaya ay napakagwapo naman ng anak ko. Yung affirmation po ng ating pagkakaroon ng magandang supling or kung paano natin pinapakita na tayo ay lugod na lugod doon sa itsura, physical appearance ng ating mga anak. Somehow, makita po natin doon sa teksto na binasa natin ay may ganung kumbaga kilig factor na narinig si Jesus mula po doon sa Holy Spirit na nang bumukas yung kalangitan at sinabing, "Ikaw ang aking pinakamamahal, ang kinalulugdan kong anak." Sa atin po, ngayong panahon ng panibagong pagbubukas ng bagong taon, marami tayo tiyak na mga New Year's resolution, marami tayong mga sinulat na mga goals for 2024. At meron tayong mga to be continued na mga ministries o kaya naman po mga goals natin last year na hindi po natin ganun na fulfill. At sabi natin, sige, ngayong taon na lang ako magbabawi. Every season na darating yung New Year, meron tayong mga bagong mga karanasan, bagong mga bucket lists na gusto natin na maabot. Tama po ba? Do you agree with me? Lahat tayo, meron tayong mga ganong perspective. At minsan, dumadating sa punto ng buhay natin na tinitingnan natin kung paano yung mga bagay na na-fulfill natin o yung nagtuturo sa atin kung paano tayo mas maging dedicated, more compassionate, more committed doon sa ginagawa natin, especially to our ministries. Ay may kaugnayan po yun dito sa baptism ni Jesus. Parang ang layo naman ng introduction, parang ganito. Pero makita natin na dito sa ating pagbubulay-bulayan ngayon, kung paano po natin aaralin yung text na ito mula sa Mark, ay ganito ipapaunawa sa atin that this New Year as we open, sabi nga po kanina ni Daniel, ito yung pagkakataon na ng ating pagbalik mula doon sa mga Christmas breaks natin, doon sa madami nating season na marami tayong ginawa
nung mga nakaraan, yung mga ministries natin, outreach ministries, mga gift-giving programs natin, so on and so forth. At makita natin na kung paano yung pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng baptism. Kasi ito po yung one of the most memorable experience na naranasan po ni Jesus. Kaya sa amin po, in the United Methodist Church, one of our sacraments is the baptism. Kasi ito yung isa pong ginawa ni Jesus nung siya po ay nabubuhay dito sa ating mundo, nung nakasama siya ng mga alagad. Okay. Sige po, tingnan natin, isa-isahin po natin. Yung baptismo natin, nung bata tayo, hindi pa po natin gano'n siya naiintindihan. Tama po ba? Kasi ito yung pagkakataon kung papaanong dinala tayo ng mga magulang natin na pinabautismo tayo kay Father o kaya po sa amin sa pastor. At wala pang muwang, pero merong isang essential na baptism na hindi natin makakalimutan, which is the time that we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Natatandaan niyo pa po ba yung inyo pong spiritual birth? Yan, sige po. Marami pong mga pagkakataon na yung iba ay nakalimutan na po yung kanilang mga spiritual birth. Pero mas marami ang nakakaalala kung kailan nila tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kita po natin na maraming mga pagkakataon sa buhay natin na ang bautismo ay humahamon po sa atin kung paano natin makikita at kung paano tayo makakapagdesisyon ng isang makapagbagong relasyon mula sa ating Panginoon at kung paano natin gagamitin yung karanasang ito para naman makapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay. Pwede pong pa-next slide. Ayan. Mamaya po ay pag-uusapan natin ito pong 3 questions na gagawin natin na pagpapalitan ng ating mga karanasan, ng ating mga kaisipan para mas maging mabunga yung ating pong pagtalakayan mula po dito sa ating Bible study. Okay, handa na po tayo? Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na hindi daw po natin kailangan na ipagsigawan pa ang ating bautismo o kung kailan natin tinanggap si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung di po sa bawat araw ng ating mga buhay ay nasasalamin po nito kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sino ang Diyos na nakikita po natin na nangunguna, gumagabay at nagpapala sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito po ay yung ating karanasan mula kay Kristo Jesus. Ang tunay at tamang relasyon po natin sa Diyos, katulad ni Juan, ay nagtulak sa kanya kung paano niya ipahahayag ang tunay na Kristo. Kristo na kilala natin hindi ang mga mayayaman, makapangyarihan, mararangyang mga tao, yung kanya pong pinakisamahan, kundi nakisama siya sa mga maliliit, sa mga aba at nawawala doon sa lipunan. They are the least lost and last. Marami pong mga pagkakataon na nakita din natin na lalo na po ngayon sa sitwasyon na ating kinakaharap sa ating lipunan, na marami tayong mga pagsubok, challenges, yung hamon sa pang-araw-araw na kinakaharap. At madalas, bilang mga taong simbahan, ay nagkakaroon tayo ng mga maaring tanong sa ating puso kung kailan nga ba matatapos yung kahirapan, yung taggutom, mga kawalan ng hustisya, halimbawa. Na ito yung higit na nagpapatibay din sa atin kung paano natin isa sa pamuhay yung pananampalatayang mayroon tayo, higit sa lahat kung ano nga ba yung kahalagahan ng pagkakilala natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga po natin, minsan ang mga bagay na bumabagabag
o nagbibigay sa atin ng pangamba sa ating mga puso ay nagtutulak sa atin kung paano minsan mawalan na ng pag-asa habang tayo ay naghihintay ng muling pagdating ng ating Mesyas. At kung paano nga ba natin tunay na masusumpungan yung kanyang paglingap sa isang kapamaraanan na ninanais at iniisip ng ating mga puso. Ang kanina po, nung nakita natin yung picture, naalala po ba natin yung mga pagkakataon na yung tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating Lord and personal Savior, ay ito rin yung pagkakataon na mayroong mga bagay na kailangan tayong yakapin. Ito po yung mga pagkakataon kung saan kailangan nating gawin kung ano nga ba yung hinihiling at inaasahan ng Diyos para sa bawat isa. Yung ating daw pong mga personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos ay nagtutulak sa atin kung paano natin masigit na mauunawaan ang ating kapwa. Lalo't higit ang mga tao na nais nating ilapit sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Ang ating bautismo, katulad ni Jesus, ay isang panawagan sa atin kung paano natin higit na panghahawakan na ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng dahilan kung paano po natin mas makikita na sa bawat araw at pagkakataon ay mayroong Diyos na nariyan para sa bawat isa. At tutulong sa atin kung paano tayo makagagawa ng mabuti para sa kanyang kapurihan. Maraming mga kaabalahan ng tao. Sabi nga po, hindi man nagmamadali ang oras, pero parang laging nag-aapura. Lagi tayong mayroong kailangang i-meet na deadlines. Marami tayong mga bagay na kailangan nating matapos sa ganitong panahon, sa ganitong mga kapamaraanan. Iba ang takbo ng ating sanglibutan ngayon, ng ating mundo. At minsan, hindi natin ganun naririnig yung tinig kung paano nalulugod ang Diyos sa atin kasi parang pakiramdam natin ay laging kulang ang bawat sitwasyon, ang bawat mga bagay na dumarating o dumadaan sa ating mga buhay. Meron din po mga pagkakataon na nahihirapan tayo kung paano natin higit na titimbangin kung ano ang mas dapat dahil sa mga bagay na gusto nating masatisfy yung ating mga puso, yung ating mga isipan. At marami din po mga pagkakataon na mas madaling yakapin ang alok ng sanlibutan kaysa ang panawagan ng banal na kasulatan. At hindi natin napapansin na minsan dumarating na din tayo sa pagkakataon na nabubulagan ng ating mga paningin dahil sa mga bagay na alok ng sanlibutan. At ito po yung pagkakataon kung paano katulad ng pagbabalik ni Juan doon sa kanyang pagsasabi po na hindi siya karapat-dapat na magkalagman lamang ng sandalyas, yumukod at magkalag ng sandalyas. Ito yung pagkakataon na pagkilala natin o pagtingin natin sa ating mga sarili na tanging ang Diyos ang mabuti, tanging ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, tanging ang Diyos ang siyang kailangang napaparangalan sa lahat ng mga sitwasyon ng ating mga paglilingkod. Hindi ko po alam kung sa ating mga personal na mga karanasan kung paano natin hinahamon yung ating mga sarili na sa bawat paggawa natin ng ating mga paglilingkod ay ibinabalik natin itong lahat sa kapurihan ng Diyos at hindi sa kapurihan ng ating mga pangalan, ng ating mga sarili. Ang ganda pong balikan kung paano sinabi sa atin ni Juan, kung paano iginayak ni Juan yung daraanan ng ating Panginoon para ma-receive daw po natin yung baptism of the Holy Spirit. Ito po yung pagkakataon na minsan napapagod ka na, gusto mo na lang i-give up yung iyong ministry, yung iyong mga paglilingkod kasi pagod ka na physically.
But at the end of the day, because of the Holy Spirit that is working within us and with us, ay mayroon man tayong mga challenges, mayroon man tayong mga pagsubok na dinadaanan, ay nakikita natin mas masarap magpatuloy dahil sa Diyos at para sa kapurihan ng Diyos. Agree po kayo? Sige po, mamaya pag-uusapan natin mas malalim yung ating karanasan. Ibinamalas ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng isang mapagpakumbabang pagsunod. Ipinakita ni Jesus na kahit siya ay mayroong kapangyarihang higit kay Juan, ay hindi niya hinadlangan ang pagpapabautismo sa kanya dahil ito ay bahagi ng layo ng Diyos sa kanyang buhay. Ironically, sa pagsunod natin sa Diyos, marami po talaga tayong dapat i-give up. Kasi alam po natin, it really pays to serve Jesus. Tinanggap niya ang lahat ng ito ng puno ng pagpapakumbaba at kagalakan upang makasunod sa naisin ng Diyos. At dahil dito, higit na naging mas maganda ang pangyayaring laan sa katubusan ng sangkatauhan. Yung pagsunod po at yung paggawa ng mabuti, pagyakap sa naisin, sa layunin ng Diyos, ito po yung mas may magandang pangyayaring laan ng Diyos para sa bawat isa. Katulad ng ating mga pagsunod na ginagawa. Kung paano po natin pinagsusumikapan na magawa ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Ito rin po yung pagkakataon na mas nakikita natin ang Diyos ay mayroong magandang laan para sa atin. Kung ang bawat taong tatanggap sa Diyos ay tunay na magbabago at lalakbayin nila ang sangbuhay sa pamamagitan ng nakalulugod na pagsunod sa Diyos, alam po natin hindi madali, ngunit hindi imposible. At sa Diyos may pagtatagumpay. Maraming mga pagkakataon na nais nating mas marinig mula sa tinig ng ating Diyos na tayo ay isa sa mahal niyang anak, na siya ay nalulugod sa bawat isa sa atin. Dahil ito po yung satisfaction, the greatest fulfillment ng buhay na mayroon tayo sa mundong ito. Ang maging ganap at kalugod-lugod tayo sa harap ng ating dakilang Diyos. Alam po natin na ang pagsunod natin sa kabila ng mga hamon na mayroon sa atin, sa mga bagay, sa mga pagsubok na mayroon sa ating buhay, ay nakikita po natin at na ipagpapatuloy natin ang dakilang panawagan ng Diyos para sa bawat isa. Kaya po, kung paano natin babalikan yung bautismo na ito, bautismo, kung paano masigit natin makikilala yung Diyos na nariyan sa atin, anumang sitwasyon ng ating buhay, yung Diyos na tumawag sa atin sa kabila ng tayo ay mayroong mga kakulangan, pagkakasala, karumihan sa ating mga buhay, ay minarapat niyang maging bahagi tayo ng bautismong ito para sa kanyang dakilang kapurihan. Kaya ngayon pong gabi na ito, as we look back, kung paano po natin mamaya pag-uusapan ang mga bagay na naranasan natin sa pamamagitan ng bautismo. At kung paano natin mas mapapaigting pa yung ating mga paglilingkod bilang mga mananampalataya, ay kasabay ng pagbubukas ng panibagong araw, ay masalamin natin at muli nating mabalikan na mayroong Diyos mula noon hanggang ngayon na nagtatapat at patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya excited na po ba kayo as we have our discussion tonight na hindi sapat ang mga bagay na kung tutuusin po na kaya nating ipaglingkod upang matumbasan kung gaano ang Diyos sa pamamagitan mula noon hanggang ngayon sa kanyang pananatili at pagsama sa ating mga lakbayin bilang kanyang mga tagasunod at mananampalataya. Ayan. Ready na po tayo kung paano natin masigit na pagbubulay-bulayan yung ating text ngayong gabi. Yan, nag-pray ng kanila.
Thank you very much for the wonderful sharing that we will have with one another. At nakita po natin kung gaano yung kahalagahan ng ating mga bautismo, yung ating karanasan. And I want to wrap up your sharing and our sharing kanina in 3 words, which is ECP. Yan, para mas matandaan po natin. And the first one is E stands for embrace. Let us embrace the accountability to make a difference by the baptism we receive. The next one is letter C for cultivate, or cultivate our personal relationship to the Holy Spirit through our baptism. And letter P, do not forget to persevere in preserving God's call with the value of our baptism. Dahil nakita po natin sa panahon na lalo tayong lumulubog sa presensya ng ating Diyos, ay doon din po natin nakikita, nauunawaan at nararanasan ang dakilang panawagan ng dakilang paglilingkod na kasabay ng ating pagtanggap kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At iyon din po yung panahon na tayo ay nahahamon na maging kagamit-gamit ang ating mga buhay sa pag-abot sa higit na nangangailangang ating kapwa. Sabi nga po natin yung least, lost, and last. Dahil sila yung dahilan kung bakit natin mas ninanais na makilala si Jesucristo at lagi nating gamitin yung pagkakataon na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang layunin sa ating buhay ay mapalalim po natin yung ating ugnayang higit sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnay sa ating kapwa. Sabi nga po, hindi lamang tayo nililinis o nilinis ng ating bautismo mula kay Kristo, kundi nagdadala din ito sa atin kung paano tayo maging kalugod-lugod sa Diyos hanggang sa dulo o huling yugto ng ating mga buhay. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at nais ko po na pangunahan po kayo sa ating panalangin. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga napag-usapan ngayon. Lalo tigit ang pagpapaunawa kung gaano ang kahalagahan ng aming bautismo na naranasan mula sa iyo. Ang panalangin po namin kasama ng iyong banal na Espiritu sa bawat araw, gamitin po kaming daluyan ng iyong dakilang pagpapala. At habang pinagpapala mo, Panginoon, ang aming mga buhay, wala po kaming ibang hinihiling kundi ang maging kalugod-lugod po kami sa iyong dakilang paningin. At maranasan po namin na ang bawat araw ng aming buhay ay isang masamyong handog sa iyong dakilang harapan. Pakapagpalain, Panginoon, ang aming mga paglilingkod, ang bawat pamilya na aming kinabibilangan, lalo tigit, Panginoon, ang iyong pinagkatiwalang ministeryo sa aming mga palad. Salamat po sa buhay ng Episcopal Church, Panginoon. Samahan po sila at ikaw po na aming Panginoon ang siyang patuloy na gumabay sa bawat hangarin ng kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan mong Jesus. Amen at amen.